Buenos dias mga auntie at mga uncle. Welcome back sa aking munting channel. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman sa buhay. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa kabilang mundo. Kabilang mundo ang sinabi ko, hindi sa kabilang buhay. Mga loko kayo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Paalala lang mga auntie at mga uncle, ang bidyong ito ay makatotohanan. Akala nyo lang gawa-gawa lamang ng isang taong walang magawa sa buhay. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Anyway, mga uncle, samahan nyo ako sa planeta kung saan ako kumukuha ng aking ikinabubuhay at pinangsustento sa aking pamilya sa pang-araw-araw. Sana all. Pero bago tayo makarating, kailangan muna nating maglakbay sakay ng pambihirang karitilang pangkalawakan. Napapansin ko lang sa aking tagapagmaneho na parang sawa na siya sa buhay sa sobrang bilis niya magpatakbo. Pwede namang takbong konsehal lang, pasasaan ba't makakarating din naman tayo sa ating patutunguhan, kaya relax lang mamang kaskasero o tagapagmaneho. Maya-maya pat napapansin kung lalong bumibilis ang aming takbo. Wala na akong magagawa, mahirap kasi pagsabihan lalo na ang mga nakakatanda. Ayoko na. Ako na lang ang nag-adjust, nagdasal na lang ako, siguro mga 20, tignan ko lang sa dami kung walang marinig yung nasa taas. Ito na nga mga angkul, nakarating din tayo ng maayos at matiwasay. 20 ba naman ang dinasal ko, syempre malamang narinig yung isa. Gunggong! At dito na nga tayo sa planeta ng pangkabuhayan. Dito tayo kumukuha ng panlaman sa sikmura mga auntie at uncle. Of course, pagdating syempre pabida-bida nga sabay buklat ng folder, akala mo may mga pautang. Tingin agad sa listahan, sabay kwento at paturo-turo, pero effective yarn. Maya-maya pa'y may instant coffee ka na, syempre pabida-bida nga, di ba? Kaya ipagtimpla ka talaga. Ayun na nga mga angkul, pagkatapos nating makipagkwentong barbero, diritso na tayo sa ating pakay. Pupuntahan natin ang ating mga angkul sa loob ng gusali. Dahil may pinapagawa tayo, pero bago tayo makarating, silipin muna natin ang ganda ng Harden at maaliwalas ang panahon. Ganito lang kasimple ang takbo ng aking buhay, lakad dito, lakad doon, at di ko na mabilang kung ilang sapatos na ang napudpud sa pabalik-balik ko sa lugar na to. Pero ayos lang yan, ang importante ay mahalaga. Mas mainam sa katawan ang paglalakad sa umaga mga angkul. Ito ay isang magandang ehersisyo, lalo na sa mga may edad na lampas na sa kalendaryo. Pero ayos lang yan kahit lumampas na may binggo pa naman. Okay. Dito na tayo mga angkul sa loob ng gusali, pero bago tayo tumungo para tignan ang aktibidad ng ating mga angkul na mga technician, syempre pabida-bida muna tayo. Tignan muna natin ang mga pasilidad. Ito ay regular kung minomonitor. Ang equipment nato ay isang MRI scan o tinatawag na Magnetic Resonance Imaging. Pagkatapos natin masuri at stable naman ang pasilidad, tutungo na tayo kung saan ang mga angkul na technician ay nasa kabilang zone ng gusali. Dahil nagpaparectify ako ng pipeline, nagpapalagay ako ng isolation valve sa main header para maisara ko ang isang linya ng pipe patungo sa rooftop. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng butas ang tubo, sanhi ng malakas na presyon ng tubig na dumadaloy. Ito na nga mga angkul, nadatnan ko silang nag-uumpisa na sa aktibidad na pinapagawa ko sa kanila. Pero medyo nadismaya ako dahil wala silang suot na personal protective equipment at ang katwiran nila sarado ang main store. Di na lang ako nag-super saiyan para maglabas ng puwersang kapangyarihan. Hindi, wow. Dinadaan ko na lang sa ngiti na alala ko.
Biyernes pala ngayon dapat araw ng kanilang pahinga, nakiusap lang ang pabida-bida niyong nagbibideo na pumasok sila para sa ganitong aktibidad na kailangan matapos ang paglagay ng isolation valve para makapag-umpisa na sa gagawing rectification sa unang palapag ng gusali. At ito na nga mga angkol, lumapit na ang pabida-bidang taga-video sabay pamaywang. Kunyari paturo-turo para may magawa lang sa buhay. Pero saludo ako sa mga angkol na gumagawa walang reklamo kahit sobrang sikip at walang espasyo sa taas. Siyempre wala silang magagawa, ako ang director dito. Di totoo yan. Pero sila talaga ang totoong bida pagdating sa ganitong mga paggawa. Palakad-lakad lang ang pabida-bida mga angkol. Samantalang sa isang banda, nag-umpisa na sila sa pagsusukat ng kanilang gagawing pipe spool para sa dugtungan ng flange na pagkakabitan ng balbula sa main header. Pagkatapos sukatan, kailangan putulan gamit ang power tools para mapadali ang proseso ng pagputol at makakabawas oras sa trabaho. Ganun talaga mga angkol pag sobra kailangan putulan. Parang relasyon pag di na magkakasundo kailangan putulin na dahil wala namang patutunguhan. Agay! Nako, kung saan-saan na naman tayo napunta pastilan. I'll have to ask my accountant about that. Habang tuloy-tuloy lang ang ating mga angkol sa kanilang ginagawa, ang inyong pabida-bida naman ay tuloy lang din ang kadaldalan. Pampalipas oras ba mga angkol? Siyempre ako nga pabida-bidang director, binabantayan ko lang ang kanilang ginagawa habang iniisip ko kung ano. Kaya ang uulamin ko mamayang tanghalian. At ayun na nga, naputol na ang isang relasyon. Putol na pala ang tubo na kanilang nilalagari. Siyempre, idadaan muna ng mga angkol yan sa kwento-kwento para makapahinga. Di naman masama magpahinga, okay lang sa akin yan. Ang masama yung di ka na humihinga kasalanang kupa, ngayon pastilan. Habang tinutuloy ng ating mga bidang angkol ang kanilang ginagawa, ang inyong pabida-bidang direktor ay palakad-lakad at may kasama pang pamaywang. Akala mo nagmamay-ari ng libu-libong ektarya ng lupain, pero ang totoo lupa sa kukulang ang pagmamay-ari. Patingin-tingin lang tayo kung tama ba ang kanilang ginagawa sa taas, kunyari lang. Pero wala naman talagang makikita, obvious naman na walang ilaw at walang tao sa taas. What? Joke lang mga angkol, pinapaliwanag kulang sa kanila kung paano palusutin ang pipe spool na kanilang iaakyat at idudugtong sa ganung paraan. Mapakinabangan naman ang ating utak. Seriously, what the fuck are you doing? Hindi yung sila pa ang pag-iisipin dahil alam kong masikip ang espasyo. Baka makasira tayo ng ceiling. Libre na nga ang araw ko sa pagpasok, pagbabayarin pa ako. Agay! Ito na nga, minikos-mikos na ng mga angkol para balanse ang ginawa nilang pagputol. Ginagamitan nila ng mahiwagang eskwala bago pagdugtungin sa stub flange. Anyway, mga angkol, ang ginamit pala nating pipe dito ay ABS pipe. ABS na kahulugan ay acrylonitrile butadiene styrene. Basta yun na yun, kahirap kasi mag-English. Pagkatapos ipagdugtong na kasama ang stub flange at gumagamit tayo ng solvent cement para sa pagdugtong at dikit na dikit ang ating fittings para bang relasyon nyo ni auntie mga angkol. Walang makapagpahiwalay sa sobrang attached nyo sa isa't isa. Sana all. Char. Pero para mahigpit ang pagkakapit, gumamit tayo ng puller para higpit na higpit ang pagkakakapit. Para bang mga kabit, mga auntie at mga angkol kumakapit ng mahigpit kahit alam ng may sabit. Agay! Tapos na tayo sa bahaging pagdidikit at kabit na kabit. Dumako naman tayo sa itaas banda.
para doon naman tayo mga bit. What? Este, magdugtong ng ikakabit nating fittings ang isa pang stub flange. Dito medyo mahirap ang posisyon, medyo may kasikipan ang lokasyon. Pero wala yang masikip na lokasyon basta ba si Angkul ang nakaposisyon. Hindi nga! Samantalang gigil na gigil si Angkul sa kakabras ng glue, para bang naghahabol ng oras. Okay lang yan mga Angkul, wag ka lang maghabol ng taong manhid at walang pakialam sa'yo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Trabaho lang ng trabaho, pasasaan ba't pagpaldo na ang bulsa mo, malay mo sila naman ang maghabol sa'yo. Hindi, wow. Pagkatapos maidugtong ang flange, gagamitan natin ng puller para di magalaw hanggang sa curing time required. Para mas dumikit at di magalaw, basta wag malikot para shot. Yan ang pinakabisek na pamamaraan para sa quality na paggawa. May mga sinusunod na alituntunin. Pagkatapos maghintay lang ng sandaling oras at pwede na nating i-connect ang butterfly valve. Ang mga valve na ito ang tinatawag na isolation valve para maari mong isara anumang oras kung merong mga problema na di inaasahan kagaya na lamang ng mga leakage o maaring sa pamamaraan ng pagmimintina ng isang linya. Nakuha na natin ang required curing time, maaari na nating i-connect ang dalawang valve. Ang mga valve na ito para sa magkabilang linya ng chilled water system ang return at ang supply. Bueno mga auntie at mga angkul, hindi ko nahahabaan ang eksplanasyon. Baka saan-saan na naman mapunta ang usapan. Kung meron kang katanungan, magkomento lang sa baba at sasagutin natin base sa aking eksperyensa at abot ng aking kaalaman. Kung nagustuhan mo ang aking video, pahingi naman ng isang like at pakipindot na rin ng bell icon para updated ka sa susunod kong mga video. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias. Adios.